Magandang umaga mga kapatid, kahit wala pa ibang mga kapatiran, dumating na po tayo sa oras. Excuse me. Magsimula na po tayo mga kapatid. Meron po sinasabing kayusan. Ang sinasabi sa banal na kasulatan, ano po, gawin natin ang lahat na may kayusan, ganyan, at katwiran. So, nakarating na po tayo sa oras. Simula po tayo. So, ito po ang ating pinakahuling napag-aralan noong nakarang linggo, ano po, tungkol po sa gawain ng iglesia ng pagpapatibay sa bawat isa. Nakita na natin yung mga bagay na nag-iingat lang, hindi tayo lumago. Ito na po sa pag-aaral natin, yung mga bagay na ito po ang magpapalago, ganyan. Things that promote. Ito yung mga bagay na tutulong sa atin para tayo lumago. Actually, ito yung mga practical na bagay sinasabi ng banal na kasulatan. Number 1, purity of mind and heart. Usually, itong salitang mind at saka heart, pag sila nakahiwalay, isang pareho lang ibig sabihin. Ang biblical heart, yan ang ating kaisipan. Pero kumisa, pag ito ay naghihiwalay, yung kaisipan at yung damdamin, ganyan. Pero actually, pareho wala kahulugan yan, ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan, ito ang nagiging basihan kung ano ating ginagawa. Yung pong kaisipan ng ating utak at ang ating kaisipan ay pareho. Hindi sila pareho. Sila ay magkaiba. Ang ating kaisipan ay sa tayo buhay, ito po ay ginagamit ng ating utak para tayo makapag-isip. Pero ang ating kaisipan, iba yun. Ang ating kaisipan, yun ang kumokontrol sa ating pagkatao. Ang ating utak, yun ang kumokontrol sa ating katawan. Yun ang makikita natin pag may stroke, tapos may bahagi ng utak na tinamaan, yung bahaging kinokontrol, yung bahagi hindi mo na magagamit. Ang ating kaisipan, hindi siya physical. Hindi nila nakikita yun. Ang ating utak, physical. Nakikita rin po natin yan pagka may mga tao na nawawalan ng bayit kanila. Wala namang problema utak nila. Ang problema nila kailang kaisipan. So dito po sa Titus chapter 1, may mga tao doon, maaaring mga kapatid, na meron silang maling kaisipan. Meron silang maruming kaisipan, ganyan. Masahin po natin. Whose mouths must be stopped, who subvert whole household. Ito yung pit. Sila po ipupunta sa mga bahay-bahay, ganyan. Teaching things which they ought not. Sila nagtuturo na bagay na hindi nila dapat ituro. Para saan? For the sake of dishonest gain. So ito po isang halimbawa ng isang tao na may maruming kaisipan, ganyan. Ibig sabihin, siya ay ginagawa yung mga bagay na yun para siya makakuha ng pakinabang sa hindi tamang paraan. One of them, a prophet of the Rose, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Ito po ay sa lugar ng Crete. So kung titingnan natin, kung kayo po ibiyasa sa geography, ang Crete, siya po ay nasa timog ng Greece. Ang Greece po ay isang peninsula, sa baba yan ng Crete, kanya. Bagamat yun po yung mga Grego rin, pero meron silang naibang kultura kaysa sa mainland ng Greece. This testimony is true, therefore rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Ganyan. Dahil meron silang maraming kaisipan, kailangan natin silang iwastuhan niya para maging sila merong dalisay na kaisipan sa pananampalataya. That giving heed to Jewish fables, commandments of men who turn from the truth. So isang bagay na nakakatulong sa atin kung tayo may malinis na kaisipan. Dito po sa Matthew chapter 5. Isa sa mga tinatawag na Beatitudes, na kung yun po ay pag-uugali na dapat taglayin ng isang Kristiyano upang ma-enjoy niya ang kaharian ng Diyos. Isa po yan sa mayroong dalisay na kaisipan, sabi rito, sapagkat makikita nila kanyang ang Diyos. Saya lang po natin po. Verse 8, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So ito isang bagay na nakakatulong sa atin kung gusto nating
lumago sa pananampalataya. Kung ganito ang isang Kristyano, sa isang halimbawa nito, na siya po ay pakinabang lang, kagustuhan niya sa di tamang paraan, hindi lalago sa pananampalataya yun. Dahil hindi yan ang kagustuhan niya, kagustuhan lang niya ito sa bagay na pakinabang siya sa di tamang paraan. So, hindi po nakakatulong yan para tayo po ay lumago. Dito po, prayer and communion with the Lord. So, doon sa unang bahagi, ang nilalagay natin sa ating kaisipan ay mga bagay na kalooban ng Diyos. At yung mga bagay na mabuti, na naaayon po sa kalooban ng Diyos, yan ang ating ipinapasok sa ating kaisipan. Bilang karagdagan, para hindi po tayo, para maintindihan po natin. Romans chapter 12, verse 1 and 2, ano po? Magsimula tayo sa verse 2. Dito po sa Tagalog, doon sa verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo sa alang-alang sa mga kabagal ng Diyos na inyong hirap ang inyong magkatawan na isang ayang buhay, banal na kaya-aya, na sa inyong katampatang pagsamba. Ito mas magandang sa akin, mas katampatang paglilingkod. Kaya. Sa verse 2, at huwag kayo magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip kanya. Huwag mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos sa kalooban ng Diyos. Pagka ginagawa natin ang ating kaisipan, doon matutungo ng ating kaisipan sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Doon natin ma-appreciate kung ano yung kalooban ng Diyos. So, prayer and communion with the Lord. Yung pong panalangin, maaaring ito ang isang bagay na hindi natin binibigyan pansin. Hindi natin masyadong binibigyan ng atensyon o pansin. Pero mahalaga yung panalangin. Sinimpo natin, ang namang relationship kaya ito sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng Diyos at ng tao. Mahalaga ang communication, di ba? At ang prayer, yan ang ating communication from our side patungo sa Diyos. Ang komunikasyon ng Diyos ay sa pamagitan ng kanyang salita. So, binabasa natin yan, kinakausap tayo ng Diyos. Pero pag hindi naman siya, paano natin siya kakausapin? Sa pamagitan ng panalangin kanya. So, prayer and communion with the Lord. Ang ibig sabihin ng communion o fellowship with the Lord kanya. So, yung mga born again, sinasabi nila na mahalaga, hindi mahalaga ang church, kundi relationship. Pareho mahalaga yun. Hindi ka pwede magkaroon ng relationship sa Diyos na wala sa iglesia. Tandaan natin, nung tayo nabautismo tayo kay Kristo, nagkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. So, hindi totoo siya nasabi nila. Mahalaga po yung pareho. Basahin po natin. Bakit mahalaga yung panalangin? Sa anong ipapanalangin natin? Ang ipapanalangin po natin yung mga bagay na gusto natin sabihin sa Diyos na naayon sa kanyang kalooban. Tandaan po natin yun. Huwag tayong manalangin ng isang miracle, hindi niya tayo pagbibigyan. Hindi sa kalooban niya. Pag tayo nanalangin, tayo kanyang pagbibigyan. For instance, si Cornelius na hindi Kristiyano, sinanalangin po para siya maliligtas. Kung sinagot ng Diyos sa kanyang panalangin, at siya'y naligtas, sinuko niya si Apostle Peter. Dapat yun naayon sa kanyang kalooban. Ang hindi naayon ganito, meron kang kaamay, ay sa panalangin sa Diyos, alam, aksidente yung tao, hindi ka pagbibigyan ng Diyos. Number one, yun po ay kapuotan, yung laban sa Diyos po yun. O kaya, manalangin ka sana, bigyan niyo ako ng isang malaking bahay. Hindi ka niya rin pagbibigyan pag gano'n. Ito ang isipin po natin. Ang Diyos, binibigay niya ang ating kailangan. What we need. Kung meron kang gusto, bahala sa buhay mo, ikang gagawa no. Hindi ang Diyos. Kaya, kailangan mo ng bahay, bibigyan ka ng Diyos ng bahay. Kung gustong malaki, nasa sa iyo. Pero bibigyan ng Diyos yung kailangan mo. Magkaiba yung dalawa eh. Kasi ano tayo na no confuse between wants and need. Ang isa Diyos ang need. Kahit po sa ating mga anak, from our experiences, huwag natin ibigay gusto nila. Bigay mo kailangan nila. Yun ang mas maganda doon. O kaya, gusto mong ibigay mo gusto nila, they have to work for it. Hindi yung bistang automatic ibigay mo. Magkakaroon sila ng attitude na later on, parang may utang na loob sa kalimutan sa kanila. Lahat gusto kailangan ibigay sa kanila. So, dito po, Hebrews chapter 7, verse 25.
Therefore, He is able to save to the uttermost those who come to God through Him. Dahil nanalangin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So, ang along kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya makapagliligtas kanya kahit doon sa pinakasagad ng magsalanan. Pag siya tayo nananalangin sa kanya. Since He always lives to make intercession for them. Ang ating Panginoon, ang ating tagapamagitan sa Ama at sa atin. So lahat ng mga bagay na gusto natin sabihin sa Ama, ito'y dumadaan sa ating Panginoon. So napakalaga yung panalangin, di ba? Kailangan nating ipanalangin. For instance, dito sa 1 Peter chapter 5, kung meron tayong suliranin o tayo nagdurusa, nasa tayo mababang kalagayan, ang sinasabi ni Pedro, ibigay natin sa Diyos. Dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi po sa atin, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. So, pwede natin sabihin sa Diyos yun. Ano mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban, pwede natin ipanalangin. Tandaan po natin yan. Huwag natin hindi tayo pagbibigay ng Diyos kung hindi ayon sa Kanyang kalooban. Kung lumalabag sa kalooban na aksyon sa Biblia. Yun lang sa kalooban, pagbibigyan tayo ng Diyos. So, ang prayer po yun ay ayan ang ating communication sa Diyos. At isipin mo natin, kung ganito ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nararapat lang tayo madalangin sa Kanya. Kaya matutulungan tayo ng Panginoon sa mga bagay na sa ating buhay. At yun ay nakapagbigay tayo ng pag tayo malapit sa Diyos, sa ating Panginoon, ay sa Kristo, meron ka relationship sa Kanya, lalo kang tumitibay siya yung pananampalataya. Nakakaya kasi kung nananalangin at tapos bigla kang lilihis, nakakaya yung Diyos. So kung palagi ka nananalangin sa Kanya, yan ay isang paalaala na ikaw'y mag-iingat dahil ikaw ay may relasyon sa ating Panginoon. Hebrews 7, panalangin. Communion. Philippians 4:5-7. Let your gentleness or meekness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing. Kung tayo mabalisa sa anong bagay ngayon. Ibig sabihin, bawal mabalisa. Hindi naman. Nababalisa tayo, kasama rin sa buhay ng tao. Pag hindi ka nababalisa, parang hindi ka normal na tao. Pero, ibig sabihin, pag nababalisa tayo, meron tayong paraan. Kaya sabi niya, be anxious for nothing. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known to God. So palang ipaalam natin ang alam magkagusto natin sa Diyos. Ito pinaka mahalagang talata. But in everything, by prayer, salitang everything, kailangan natin i-qualify ayon sa Kanyang kalooban. Ibibigay sa atin ng Diyos yan. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Yung kapayapaan na galing sa Diyos, na hindi naiintindihan ng tao. Kaya isang kapatid na nag-describe sa isang simpleng paraan, ganyan. Yung kapayapaan ng Diyos ay ganito, kanya. Kung kayo nasa panganib, nanganganib ka kanya. Siyempre, kinakabahan ka. Kaya ipapadalayan mo sa Diyos kanya. At kung iniisip mo na ikay pagbibigay ng Diyos, kayo magkakaroon, mawawala yung kabalisahan mo kanya. Alam mo, merong Diyos na tutulong sa iyo. Ayon sa kalooban ng Diyos, nanahan natin yan. Ang isang bagay na kakainahan natin, pagka nanalangin tayo sa Diyos, gusto natin, parang automatic bibigay niya. Hindi, it doesn't work that way. Meron akong nakita sa Facebook na, alam ko ano yan artificial intelligence na nagsasalita. Sabi niya, kung gusto mo kanyang tumibay, bibigyan ka ng Diyos na pagsubok kanya. Kung gusto mo kanyang maranasan mo kanya, kung mamahal kanya, lalapit sa isang tao na nangangailangan ng tulong kanya. So, yun ang paraan ng Diyos, hindi sa ating sariling paraan. Kasi sa ating, humingi ka, parang hindi ka pinagbigyan, parang hindi ka pinagbigyan ng Diyos. So, actually, meron siyang paraan.
Para yung mga bagay na hinihingi natin, ay may bibigay sa atin. Halimbawa, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Hindi mo na automatic yun. Maaari magbibigay sila ng isang tao magtutulong sa iyo para magkaroon ka ng karunungan. So, yun po ang paraan. Pero sinasabi sa atin, let your request be known to God. Minsan, pag may problema, kakausap mo yung tao, magkakaroon kang kapayapaan, di ba? Kung wala naman kung ang Diyos ang kausap mo, na mas makapangyarihan kasi sa namang tao. So the peace of God, which surpasses all understanding, kanya, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, Christ Jesus, ano yung sabihin? No? Napamagitan ng salita ng Panginoon, yun ang kalooban niya. So, yung panalangin, mahalaga yan. Doon po sa Old Testament, meron silang oras ng panalangin. Merong unang oras, tapos alas 12 ng tanghali, tapos alas 3 ng hapon, tapos alas 6 ng gabi. Nananalangin sila. Ginaya ng mga Muslim. Galing sa Old Testament kasi. Kung natin ba, naalala natin si Daniel, meron siyang panahon na sinanalangin. Si Apostle Peter, alas 12 ng tanghali, sa taas ng bubungan, sinanalangin kanya. So yung Old Testament na yun, nagtuturo sa atin na mahalagang panalangin. Hindi na gano'n ang panalangin natin. Wala na tayong first hour, wala na gano'n. Pero hindi sabihin na hindi tayo mananalangin. Sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. Manalangin tayo walang patid. Hindi rin literal yun. Ang ibig lang sabihin, palagi ka manalangin kanya. Ibig sabihin. Napagkat yun ang avenue ng communication natin sa Diyos. James 1, 2-6. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Tingnan niyo sa salita ng joy. Hindi happy. Yung pong dalawa na yun, magkaiba sila, pero magkahumi. They're pleasant. Pero different. Ang happy, sabi nga ni Harry Osborne, galing sa salita ng happy. Ito depende kung ano nangyayari sa'yo, kaya masaya ka. Joy, hindi. Sabi niyo rito, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Paano ka sasaya doon? Kung kayo dumaraan ng iba-ibang klase, magsumok kayo. Pero anong kagalakan doon? Parang ano yun, parang ikay estudyante na nag-graduate. Actually, hindi ka masaya. You are joyful. Nasa gitna lang ang pagsubok na dinaanan mo, nakapasa ka. Hindi galing sa labas yung galing sa iyo. Nakakita mo na doon sa pagsubok na ginawa mo, may resulta yung pagsubok mo nga. Ganun din sinasabi ni James. Knowing that the testing of your faith produces patience. Yung mga pagsubok, pagdurusa na dinadaan natin, hindi naman nangyayari para pahirapan ka ng Diyos, hindi eh. Yun yung magpapatibay sa atin. Yun ang sinasabi niya. Una-una, it produces patience. Yan ang isang sign of maturity pagka meron kang patience. Isipin natin yung mga maliit na bata, wala pa sisihin eh. Gusto ko niya agad. Hindi yung taong may edad na, hindi siya, naghihintay siya. Yes, patience. Yun ang pagkakaiba ng bata ka at pag nagkakaedad ka na. But let patience have its perfect work, that she may be perfect and complete, lacking nothing. Eh? So ito yung paraan ng ating paglalago. If any of you lacks wisdom, ito rin po salitang ito, magkaiba sa knowledge. Ang knowledge kasi, yun ang kaalaman. Ang wisdom ay karunungan. Maraming tao na hindi nag-aaral sa eskwelahan, pero marunong sila. Kasi ito'y dumarating hindi sa nalalaman mo, pero ito'y base sa nalalaman mo minsan, pero ito'y dumarang sa panahon. Let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith. Yun ang mahalaga ko, hindi ka nagdududa. With no doubting. For with doubts, it's like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Ang pinaka-stable na, unstable na bagay sa mundo, yung dagat. Minsan tahimik, tapos biglang tataas, tapos tahimik, minsan tataas. So, gano'n lang, hindi siya tumatahimik eh. Kahit tahimik siya, hindi pa rin siya tahimik eh. Gumagalaw pa rin siya.
Wala siyang steady sitwasyon. Depende sa hangin na influensya ng dagat. So pag nanalangin tayo, hindi tayo nagdududa. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Dito sa 1 John chapter 5, bilang kalagdagan. Yun po sinasabi sa atin pagka tayo nananalangin. Inapin lang po natin ito. Dahil dito yan eh. Nung nagkakaman eh. Mission, nakakalimutan ko na rin. Ito po sa verse 14. Kasi hindi ko Bible ito. Itong nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, at tingnan niyo, ay dinidilig niya tayo Kanya. At kung ating nalalaman tayo, dinidilig niya sa mga ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin namang kahilingan sa Kanya ating hinihiling Kanya. So, hindi absolute automatic yun. Meron proseso ng Diyos. At later on, malalaman natin na yung hinihingi natin, binigay ng Diyos. Pero hindi sa parahan na inisip natin. So, kaya mahalaga po yung tayo po ay nananalangin. Hebrews chapter 4, 14-16. Ang ating Panginoon pong Hebrews, ito po yung ma-appreciate natin kung alam natin ng Old Testament. Sa Old Testament, meron silang high priest. Iyon na kanilang punong sacerdote. Every year, pumapasok siya sa holy place at papasok sa holiest of the home. At dala-dala niya ang ahing niya para sa bayan, yung ahing ng dugo para sa kasalanan ng bayan. So siya taga-ahing. Meron din tayo gano'n, ganyan, sa New Testament. Seeing then that we have a great high priest. Hindi lang sa high priest great. Who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession. Ibig sabihin, pagtiwalaan na, tayo mag-ipatatag sa ating pananampalataya kanya. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Itong pagkakaiba ng Ama at ang ating Panginoon. Ang Ama, hindi niya alam yun. Dahil hindi siya naging tao. Ang ating Panginoon, alam niya yun. Dahil naging tao siya. Remember, siya ay tinukso ng diablo. So alam ng Panginoon kung paano tinutokso. Nagutom ang ating Panginoon. So alam niya kung paano nagugutom. Nakita niya ang suliranin sa sanglibutan nung nasa buhay pa siya. So alam niya yung stress ng mga tao. Alam niya yun. Na-experience ng ating Panginoon yun. So significance ng bagay na naunawaan tayo ng Panginoon. Kaya nga siya tagapamagitan. Dahil at the same time siya Diyos, at the same time siya naging tao. Ang Ama, Diyos lang siya palagi. Hindi siya naging tao. But was in all points tempted as we are yet without sin. They say, let us therefore come boldly to the throne of grace. Ibig sabihin, meron tayong tagapamagitan o pinakapulong sacerdote na kilala tayo, na naunawaan tayo kanya. So we can come boldly with all confidence kanya, to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Yung tawaan, ay matatagpuan natin sa kanyang biyaya kanya. Kasi mercy, yun ang foundation ng grace. Naawa sa atin ng Diyos, kaya niligtas na tayo. Yun ang kanyang biyaya. So tayo po ay, dahil mag-Kristiyano tayo, at meron tayong dakilang sasabat ang ating Panginoon, pag nananalangin tayo pupunta sa throne ng biyaya kanya. We come to the throne of grace. Nandun ang kaawaan ng Diyos. Very interesting po ito pagka pumunta tayo sa Old Testament. Sa Old Testament, yung holiest of the holy, nakatakip yun. Hindi ka pwede pumasok doon. Ang pinakapunong sacerdote lamang ang pwede pumasok doon. Pag pumasok ka doon, mamatay ka. Nandun doon yung mercy seat ng Diyos. So nakatago siya. Kung ating titignan, parang walang significance, pero namatay ang Panginoon, nabuksan yun, di ba? So, nahati mula sa taas hanggang sa baba. In other words, yung mga bagay
na hindi ipinakikita ng Diyos. At walang access ang tao noong unang panahon, sa kamatayan ng Panginoon, meron kang access doon. Yun ang mercy seat. Yun ang kaawa ng Diyos. Actually, yung mercy seat na yun, nasa langit yun. Kung saan ang Diyos. Yan ang bibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, ng Panginoon. So, meron tayong confidence na kung tayo humingi ng awa, tayo kaawaan ng Diyos. Humingi tayong kapatawaran, tayo patatawanan ng Diyos kung tayo lumalakad dahil sa kanyang kalooban. So, yun ang significance ng panalangin. So, kung tayo Kristiyano, situate na tayo na nanalangin. Pero kailangan tayo magpasalamat. Dahil sa lahat ng biyaya natin tinatay. Minsan mga kapatid, hindi ka naman criticize. Meron mga daily encouragement. Ang palagi natin sinasabi, sana magkaroon tayo ng blessing sa araw. Saan yung pasalamat? Laging one-sided. Hindi nga bigyan nyo kami ng biyaya. Saan yung pasalamat? At yung recognition kung sino nagbigay sa'yo. Wala kang one-sided, di ba? Kailangan two-sided yun. Kinikilalanin natin kung sino nagbigay sa atin. Kailangan takilain natin ng Diyos na nagbigay ng lahat sa atin, pati ng ating kapatawaran. One-sided yun, hindi maganda yun. Palagi tayong biyaya sa araw na ito. Hindi, palagi naman tayong binibigyan ng biyaya. Saan yung pasalamat? Yung recognition kung sino nagbigay sa atin. Dapat ganun two-sided yun. Palagi tayo nagpapasalamat sa mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. So sa paano paraan, yun ang mga bagay na nagpo-promote. So, pero paano natin ginagawa yan? Yung avenue yung daan. Paano mga daan na magtutulong sa atin para tayo na mag-go? Ito yung mahalaga. Ang reliyon ng Kristiyano, magre-research po kayo ng salitang one another. Ito yung basahin nyo, tignan nyo sa Biblia. Ilang beses ginamit yung one another. So, hindi siya I, me, mine. Meron kantang gano'n, I, me, mine. Ganyan. In other words, selfish. Ikaw lang yan eh. I, me, mine. Hindi gano'n ang reliyon ng Kristiyano. Ito ay one another. Para sa isa't isa ganyan. So, ang bagay na daan para tayo na mag-go, gawin natin yan. Take stock for one another. Tayo, dalawang pamilya natin. Siyempre, yung physical family. Meron pa lang isa. Yung tinatawag spiritual family. Yan ang iglesia ng ating. Yun ang local church natin. Bagamat kasama rin natin sa pamilya yung ibang kongregasyon. Pero specifically, ang ating spiritual family, ito. So, walang pagkakaiba yung dalawa na yun. Actually, dapat. Meron tayong malasakit sa physical natin sangbahayan. Meron tayong malasakit sa ating spiritual na sangbahayan. So, iniisip natin ng kapakanan kanya ng bawat isa. Hindi lang yung sarili natin. Is one another. Basahin po natin. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, lahat ng mga yun, pero lang yung galing lang salita ng Diyos yun eh. Fulfill my joy by being like-minded. Pare-pareho man yung kaisipan. Ganyan. Actually, hindi naman pare-pareho ang ating kaisipan eh. Pero sa paalong, parang pare-pareho ang ating kaisipan. Hindi sila gusto natin. Lahat tayo gusto maligtas. Lahat tayo gusto magligtas sa Diyos. Yung pare-pareho ang kaisipan natin doon. Dito tayo. Having the same love, pare-pareho ang ating pagmamahal. Being of one accord, of one mind. So tayo ay nagkakasundo at meron tayo isang kaisipan. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let it esteem others better than himself. Yun yun. So yung tayo po ay nagpapaligsa, nagkagaling, walang ganun sa atin. Mas nakakatulong kung isipin natin, may tutulong sa atin ng ating kapatid. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Itong bagay na ito, sinasabi ni Apostle Paul, kahit sa mga bagay na mayroon kang karapatan ngayon, na hindi ka nagkakasala,
O ang bagay na hindi makakatulong sa iyong kapatid, huwag na gawin ganyan. Sakripisyo ka na lang, huwag mong gawin yun. For the sake ng iyong kapatid, ganyan. Yun ang makikita nating essence na sinasabi ni Paul. Dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Dalawa po ito eh. Pareho sinasabi ni Apostle Paul. Kaya lang, hindi masyado malinaw yung translation niya. Ang lahat ng mga bagay sa akin, tapos, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid. Hindi naman totoo, hindi literal yun. Actually, ang ibig sabihin ni Pablo, ang lahat ng mga bagay na matuwid, yun ang ibig niya sabihin. Yung mga bagay na pwede kong gawin, na hindi kasalanan. Ngunit ang di lahat ay nararapat. So, kahit na ito'y bagay na matuwid na pwede mong gawin sa iyong kalayaan, hindi nararapat, ganyan. Hindi may pagkakataon na hindi mo gagawin, ganyan. Bakit? Tuloy po natin. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasabog sa kapangyarihan ng anuman. Kung hindi makakatulong ito, hindi nararapat, muna lang gawin, ganyan. Ganoon din po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23 po yata. Tama. Lahat ng mga bagay matuwid, same na construction, ano po. Ngunit hindi lahat ng mga bagay nararapat. Pareho yun, exact. Lahat ng mga bagay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay, ganyan. In other words, kahit na meron ka pang karapatan gawin mong bagay, hindi naman siya kasalanan sa kanyang sarili, kundi makapagpapatibay siya yung kapungunan gawin, ganyan. May sense of sacrifice yun. Bakit? For the sake of others. Hindi lang sarili mong interest ang iniisip, kundi rin kapakanan ng iba. Meron pang ibang application po, marami yan. Kahit po sa ating paghahanap buhay, hindi lang para sa sarili mo, kanya eh. Dito sa Ephesians chapter 5, tapusin natin, tapos na po tayo. Lampas na po tayo sa oras. The Ephesians chapter 5, chapter 4, verse 28. Interesting itong sentence na ito eh, sabi niya. Ang nagtanakaw, yung mga magnakaw pa. So dati siya magsalanan, managalakaw siya eh. Bagkus magpagal, na igawa ang kanyang magkamay na mabuting bagay. Bakit? Ang conclusion mo nito, para meron siyang magamit sa kanyang pangangailangan, di ba? Kaya nagtatrabaho ka eh. Pero bakit ganito, sabi ni Pablo, upang siya may maibigay sa nangangailangan, kanya. Hindi pa very interesting pa ang usap na yun? Dahil yun ay isang aplikasyon na itong verse 4. Kanya. Sa 19 verse 21, but I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. Itong sulat na ito ni Pablo sa Ephesians, Philippians, at saka sa Colossians, saka 1 Timothy, siya nakakulong. Pero pansinin niyo, yun ang sabi niya doon sa verse 4, yan ang kanyang ginagawa. Ano nasa kaispan niya? Yung kalagayan niya? Hindi. Yung kalagayan ng pupuntahan ni Timoteo. Yung mga Philippians. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Ibig sabihin, lahat ng yung mga tao kailang palaging sa sarili lang nila. Ganyan. Pero hindi yung bagay na nasa ating Panginoon. Dahil tingnan po natin ang kapakanan ng iba. So ito po ang pagtatapos po ng ating Bible study sa mga punito.